Patuloy ang pag-alala natin kay Pope Francis na pumanaw umaga sa Vatican o pasado 1:30 ng hapon kanina, oras sa Pilipinas. Kabilang sa hindi malilimutan ng buong mundo ay ang pagtindig niya para sa mga walang boses at sa minorya at pagiging bukas sa iba't ibang sektor ng lipunan. Balikan po natin yan sa pagtutok ni Mariz Umali. Ipinamalas ni Pope Francis ang di matatawarang pagmamahal at pagmamalasakit sa iba't ibang sektor sa mundo, lalo ng minorya. Tulad ng mga kababaihan. Anzi, la donna, lo dico sempre, e questo l'ho detto, è più importante degli uomini, perché la Chiesa è donna, la Chiesa è sposa di Gesù. Mga katutubo. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Mga biktima ng pang-aabuso. Io ho ascoltato gli abusati e credo che è un dovere. Abbiamo la responsabilità di aiutare gli abusati e prendersene cura di loro. At mga migrante. Un modo di risolvere il problema delle migrazioni è aiutare i paesi da dove vengono. I migranti vengono per fame o per guerra. Kahit nga sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, mas naging bukas ang Santo Papa. Non è giusto, le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene, Dio li accompagna. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Progresibo man ang turing ng marami, hindi nagbabago ang posisyon ng Santo Papa sa mga usaping kontra ang simbahan. Tulad sa abortion at death penalty. This conviction has led me from the beginning of my ministry to advocate on different levels the global abolition of the death penalty. Sa kabila niyan, hindi naging mapanghusga si Pope Francis. Por favor, a los sacerdotes, no se cansen de perdonar. Sean perdonadores. No se cansen de perdonar, como lo hacía Jesús. At lalong hindi mapagmataas para hindi matanggap ang mga puna o aksyonan ng mga kasalanan ng liderato ng simbahan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.